after ng ating lunch fellowship, mayroon po tayong general meeting. General meeting. Okay? Yun po ang marami po tayong tatalakayin po dyan. So, inaasahan ko po yung presensya ng bawat isa. Okay? Now, diretso na po tayo. Ang ating topic, trials. Pangkaraniwan ito. Walang nakakaligtas dito. Bawat anak ng Diyos, bawat mananampalataya, depende na lang kung anong lakas tumama sa inyo or mahina. No? Depende sa inyong kalakasang spiritual. Pagsubok. Yan. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 9. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay ipinadadaan sa apoy upang madaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kay papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Makita po natin dyan, yung bahagi ng isang katiyakan na mayroon po tayo sa ating relasyon sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, muli, marami pong salamat. At patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin sa bahagi Diyos ng patuloy na paghahawakan mo po sa aming mga buhay. Sa lahat ng Diyos ng bahagi ng area ng aming buhay, Panginoon, naroon ka. Patawad po kung meron kami mga pagkukulang. At patuloy pagkat mo po sa amin, O Diyos, ang kabanalang kaugnayan sa bahagi Diyos ng aming mga kakulangan. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming mga kaisipan. Pagpalain mo po, Panginoon, mga bagay, Diyos, na naging aral sa aming mga buhay sa bagay ng aming mga nakaraan. At patuloy, Diyos, na gamitin mo po ang lahat ng ito bilang pagpapala, kalakasan, para doon sa mga nanghihina. Pagpalain mo po ang aming pagpapatuloy. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng Penso Kristo. Amen. Amen. Pangkaraniwan na po sa buhay ng tao ang problema. Di ba? Meron tayong kasabihan na ang problema kakambal ng tao sa kanyang buhay. Di ba ba? Pag sinabi po nating problema, malaking scope. Malaki pong area ang nasasakop nito. Lahat nandyan po yan. Pag sinabi natin problema. At ang pagsubok, isa po yan sa problema. Walang pagsubok na madali. Nako? Isa po yan sa tinatawag natin, dumarating sa ating mga buhay na mga problema. Hindi ko alam kung ano ang dampi sa inyo ng problema. Hindi po ba? Maring sa kabuhayan, maring sa relasyon, sa sambahayan, maring sa pagkawala ng miyembro ng tahanan, iba-iba, maging sa pinansyal. Iba. Marami, malaking area po yan. Now, sa panahon po natin ngayon, makikita natin, mayroon ba bang ligtas na lugar na pwede po natin kublihan para magkaroon tayong tinatawag na ganap na kapayapaan?
Kaya pag tinignan po nyo yung lahat ng balita sa araw-araw, mapapansin po nyo, yung balita natin, tama ba yung boses kong lumalabas? Okay. Mapapansin ninyo na yung bahagi ng ating takbo ng panahon, takbo ng lahat ng mga bagay na nagaganap, tulong-tulong na po yan, gawa ng tao, gawa ng kalikasan, lahat wala na pong magandang balita araw-araw. Puro masamang balita. Ano po? May nakita ba kayo ng magandang balita? Wala. Lahat puro masamang balita nagaganap. Wala namang ibang magandang balita. Ito. Yan na lang. Na isang magandang balita na ating nararanasan na nakikita po natin. Salita ng Diyos. Yung good news. Pero marami pong good news, maraming tao, mananampalataya ba, iniiwasan pong basahin ang good news. Di po ba? Yan po yung totoo. Umiikot yung buhay po natin. Kadalasan, maging sa mananampalataya, bihira na nakakabasa ng isang verse sa isang araw. Na po, yung Biblia hindi na nahihipo. Yung Biblia, bago pa rin. Yan po takbo ng buhay ng marami. Maging mga Kristiyano, wala ng gana sa bahagi ng salita ng Diyos. Wala ng liwanag, wala ng aliw, wala ng alam, walang desire. Hindi nagugutom sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maaaring sabihin nyo, si pastor kasi simula lang, bumubomba na kaagad. Pero ito po yung totoo. Kaya makikita nyo, maraming iglesia po ngayon. Masigla lang tayo. Dito nagkaroon tayo ng panauhin na taga China. Pure China. Pero makita niyang kumakanta tayo dito ng papuri sa puso lang. Sa ating na hindi talaga sandali lang siya lumabas. Dahil hindi na itong kapanahonan. Kapanahonan ngayon, na talaga? Live ka talaga. Yung feeling mo nandun, yung emotion mo nandun. Pero hindi tayo dito. Sa atin, espiritu. Kung ano yung kataga ng bahagi ng inaawit po natin, dito po yan galing sa puso. Ito po yung ating mensahe. Kaya nakakalungkot. Marami pong mga anak ng Diyos hindi nagugutom sa salita ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kung kailan lang maisip, saka lang mag-church. Kung kailan lang nasa mood, saka lang siya papunta sa church. Kung kailan lang maalaala. Marami na po ako nakitang ganyan. Marami na po ako nasaksiyang ganyan. Sasabihin ko po sa inyo yung totoo. Maraming sinasabing Kristiyano. Pero pagdating ng oras, kikita mo sa buhay nila. Mas lamang ang mga bahagi na nasasanglibutan kisa sa mga bagay na unaukol sa Diyos. Mas devoted sila sa mga bagay na nasasanglibutan kaysa sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Pero pag dumating na, makita nila, nakakunti na lang natitira sa buhay nila. See? Ang gusto nila araw-araw linggo. Andyan sila. Gusto nila araw-araw linggo. Gusto nila araw-araw mayroong kawang gawain sa kanilang mga bahay. Saka lang sila magiging dikit sa Diyos kapag tinapik sila ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang iba dyan, nananalangin ako. Kita mo, pagdilat ko may nakaluhod na. See?
Doon lang niya iniisip na habulin at punuan ang kanyang sarili, mga pagkukulang sa panahon na wala siyang relasyon, sa panahon na kung saan hindi niya pinagkaloob ang kanyang time sa Panginoon. Kakalungkot kung magpupuno pa lang sa mga ikmekling panahon na hindi mo talaga ginamit. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dumaban ako ng puspusan, kakamtin ko na ang korona ng pagtagumpay. Naging tapat ako sa pananampalataya. See? Saan yan? 2 Timothy? Chapter 4, verse 6. Ano po? Pero nung malakas pa, kahit anino, hindi mo mapagkita sa simbahan. Ano po? Yun po yung tao, nature ng tao po yan. Kapag kaalam po niyang kakunti na lang natitira sa kanyang buhay, sa kanya hinahanap ang Diyos. Pinakahuling shock absorber sa kanyang buhay, ang Diyos. Alam po niyo, may nakilala po akong tao. Yung tao pong ito, ginamit ng Diyos sa buhay ko. Nagkaroon kami ng camp, naka-attend ako, kasama ako sa camp. Puro manggagawa yan, puro kalalakihan. Puro manggagawa ng Panginoon. Kasama na diyan yung presidente ng Phidias College Bible. Ginanap ang camp sa Maribeles, Bataan. Baptist camp. First time kong dumalo sa mga ganong pagtitipon. Paraan ng Panginoon para tawagin ako sa paglilingkod. Nakilala ko yung taong ito. Isa siyang doctor of divinity. Pag tinignan mo siya, simula ulo hanggang dama mo yung spiritual na buhay sa kanya. Pero nung panahon ng kanyang kabataan, ang sabi niya, isa kaming sarado. Saradong-sarado kami. Yung aking mga magulang, ang aking ama, lalo, pinaka-leader yan sa aming bayan. Sabi niya ganyan. Pinaka-hermano, tawag nila doon. Pagka mayroong mga gawain, mayroong papiesta, mayroong selebrasyon, nangunguna ang aming pamilya na siyang nagsasaayos ng lahat ng yan. Nagkaroon ako ng mga kaibigan ng mga Kristiyano. Nakita ko yung kaibahan ng buhay namin sa buhay na nasa kanila. Unti-unti nakilala ko ang Panginoon. Nalihim sa bahagi ng aming buong sambahayan. Pero sabi niya, hanggang sa makilala ko ang Panginoon, unti-unti walang sikreto na hindi nalalantad. Pagkat sabi niya, malimit na akong mawala sa bahay. Kadalasan sa fellowship na, lalo na sa prayer meeting pag Miyerkules. Kaya nung alam ng malaman na aking mga magulang, sabi ng aking ama, nang malaman niya na dumadalo na ako sa bagay ng mga gawain, ang sabi niya sa akin minsan, huwag kang aalis. Huwag mo akong subukan. Sabi ng kanyang ama. Ang ginawa niya, kasara nga yung pinto ng kanyang kwarto, tumakas, dumaan sa bintana para umattend ng prayer meeting. Prayer meeting, mga minamahal. Isang bagong Kristiyano nakakilala sa Panginoon sa kabila ng pagka-mawawasak ang kanilang sambahayan. Tumakas siya para lang umattend sa prayer meeting. Dito malaya tayo. Ating prayer meeting dito, napakalaya. Pero ilan-ilan lang ang dumadalo. Wala eh. Sabi ko nga eh. Hindi natin, tinasasabi kang kausapin ng Panginoon. Yung pangkalahatan. Ano po? Now,
Ang unang request niya sa mga kapatiran, pag-pray niyo ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon pag uwi ko. Kilala ko yung aking ama. Kilala ko siya. Pinag-pray siya ng buong kapulungan. Pagkatapos, hinatid siya ng mga ilang kapatiran. Pag-uwi, ayun na. Andun na yung kanyang ama. Hanggang diyan ka na lang. Sinabi ko sa iyo, huwag mo akong subukan. Hanggang diyan ka na lang. Huwag ka nang pumasok. Ayun ganyan. Alam niyo kung anong hawak? Shotgun. Huwag mo akong subukan. See? Hinatak siya ng mga kapatiran. Dinala sa church. Tapos, hinanda ang parsonage para sa kanya. Ay wala namang pastor. Ang pastor may sariling bahay, sariling pamilya. Ang parsonage, caretaker lang nakatira doon. Kasama niya isang caretaker. Tulong-tulong yung buong iglesia, mga kapatiran, para tulungan ang isang bagong mananampalataya. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos niya, pumasok siya sa Bible School. Pagkatapos ng Bible School, tinulungan siya ng isang grupo ng mga Kristiyanong, mga negosyante na nagbibigay ng scholarship para mabigyan ng tulong itong mga nangangailangan makapaglingkod. Kapag-aral siya sa ibang bansa. Kumuha siya ng Doctor of Divinity. See? Doktor na po siya, pinakamataas. Pagbalik niya, nalaman ng kanyang tiyuhin na nandyan siya sa kanilang bayan mismo, takot umuwi. Sabi ng kanyang tiyuhin, umuwi ka na, matagal ka nang inaantay ni Papa mo. Sabi niya, Uncle, kilala ko ang Papa ko. Sa pulpa, sa pagkabata ko, kilala ko na siya. Maniwala ka sa akin, sabi ng kanyang uncle, matagal ka nang inaantay. Yung pala, nung maiwan siya, dumaan siya sa bintana, nahalungkat sa kanyang mga damit, yung Bible, Old and New Testament, ang dala lang niya yung packet Bible na King James Version. Pinipiyay-piyay ng ama niya yung Biblia. Anong klaseng aklat ito na bakit sinira yung relasyon namin ng aking pamilya? Pero unti-unti, nabasa rin ang katotohanan. Okay? Hanggang makita niya kung ano ang kalagayan ng kanyang anak. Na tinanggap, ito rin ngayon ang kanyang kalagayan ngayon. Parang prodigal son. Naantayin niyang pagbabalik ng kanyang anak. Naiba lang. Kasi yung unang pagpapala na sa bata, huli na lang siya. See? Kaya nung umuwi siya, hindi na shotgun. Lahat sila, akap-akap, nag-iiyakan, pasasalamat dahil sa testimonyo ng kanyang buhay. Dumarating yung mga kabigatan, problema, lahat-lahat sa atin. Pero may kaakibat na pagpapala. Tandaan natin kapag kaanak ka ng Diyos. Okay? Anong sabi ng Biblia? Romans chapter 8 verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam natin sa lahat ng bagay. Ano man po yan? Anong bagay pa man yan? Kasakitan, pagdurusa, kalumbayan. Pero, nagkakasama-sama sa ikabubuti. Ano? Sabi dyan? For good. Taghirap man. Kasakitan man. Ang finish line po niyan, for good.
Kalimitan sa buhay ng isang mananampalataya kapag ka nakakaranas ng mga pagsubok, apektado po yung ating mga mental. Di po ba? Physical, emotional, spiritual, at marami pang iba. At ang ilan indirect o direct attack ng dyablo. Katulad ng ginawa kay Job. Merong ilan na tumatawag sa Diyos, kasabay ang maraming katanungan. Di ba? Panginoon, bakit? Ang daming bakit. Bakit ako nagdudusa? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako naghihirap? Bakit nagaganap ang mga bagay na ito sa akin gayong ako, anak mo? Ang daming bakit. Agmentaryo ka, inventaryo mo sarili mo para makita mo kung bakit. Di po ba? Sinong pamilyar sa impeachment, ano itong tawag dito? Yung nagaganap na impeachment ngayon, trial. Sinong pamilyar dyan? Alam ba niyo yun? Yung kay Vice President? Okay. Yung una diyang isinalang, NBI agent. Sinalang ng prosecutor. Okay. Hinalungkat pati yung buhay niya. Lahat-lahat, pati yung mga nakaraan niya. Ang naghalungkat yung mga nagdedepensa kay sa Vice President. Yung pangalawa, attorney. Yung kanyang pangalan, Attorney Jeremy Lontok. Ha? Sino yan? Jeremy Lontok. Isa siya mangingisda. Anak siya ng isang mangingisda. Okay? At pagkatapos, nag-abroad, naging OFW. Nung magkaluwag-luwag, pag-uwi niya, nagpastor siya. Okay? Nung maging pastor, nagkaroon siya ng pamilya. Nagkaroon siya ng isang anak. Then, dumating ang bahagi ng unos sa buhay nila. 2013, dumating ang bagyong Yolanda. Tinangay yung kanyang ama, tinangay yung kanyang asawa. Mula noon hanggang ngayon, hindi na niya nakita. Grabing pagsubok. Naiwan sa kanyang isang bata, yung anak niyang maliit na lalaki. Yun nandiyan ngayon. Witness siya. Okay. Pagkatapos, pinag-aral siya ng kanyang tiyahin na abogada. Kumuha siya ng law. Palibasay, maulo, matalino, naging dekalidad na abogado. Ngayon, isa siya na abogado ng NBI. Yan ang nakasalang po. Pastor, Attorney Jeremy Lontok. Hindi na hinalungkat ang kanyang buhay. Kasi alam na dekalibre ang kanyang pagkatao. Pero bago niya inabot yung lahat ng bagay na yan, marami siyang naranasang kasakitan ng loob. Mga karanasan. Okay? Mga minamahal, sabi ko nga, kung hindi ka handa sa bahagi ng mga pagsubok, baka wala kang itagal. Lalo na kung hindi mo baon-baon ng iyong pananampalatayang kulang ka sa salita ng Diyos, kulang ka sa prayer, wala. Tiwarik ka kaagad. Now, Philippians 1, chapter verse 29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. See?
Hindi lang yung manalig sa Kanya, kasama po yung pagtitiis sa bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Yung ating kaugnayan sa Kanya. Bahagi po yan ng ating mga paglilingkod. Hindi po lahat ng panahon para sa atin green pastures. Hindi po lahat ng panahon milk and honey. Hindi lahat ng panahon bed of roses. May panahon ng taglagas. May panahon ng taglugon. Ano po? Dahil hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi ikaw may hawak ng panahon mo. Hindi ikaw ang may hawak ng kabuuan, takbo ng buhay mo. Okay? Luke chapter 9. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang mapapagpahingahan. Ano po? Yan po. Kumikita po natin dyan. Kailangan po natin manampalataya sa Panginoon Jesucristo upang maligtas. Kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin tagapagligtas, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos at pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ganitong kaparanan na pa sa atin po yung tinatawag na pribilehyo na magdanas ng paghihirap na katulad ng kanyang naranasan, dinanas. Kung totoo siya, yung ating manaranasan, dumilang ng kuko sa bagay ng naranasang hirap ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ang bahagya at panandali, ang kapigati ang dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. You see? Sabi dyan. Ang sabi niyan, which is but for a moment. Panandalian, di panghabang panahon. Yung mga bahagi ng mga kasakitan na ating mararanasan. Ano po? Yan. Problema po, maraming Kristiyanong nanatili po yung patay sa kanila si Kristo. Yan po. Kakalungkot. Walang ilaw, walang tanglaw, walang liwanag na nabibigay yung mga sa kanilang kapaligiran. Parang yung sa ano ba ito yung sa mga bata nung araw? Yung palabas sa mga bata, may kanta na, piliin kung alin-alin ang naiba. Merong ganon, mga bata. Alin-alin ang naiba. Maglalagay ng kung ano-anong mga dyan. Ganyan, tinidor, kutsara, tapos kutsarita, tapos platito, tapos yung isa, maglalagay ng sabihin natin sipilyo. So, makikita mo kung alin ang naiba. No? Maglalagay dyan ng kung ano-ano, alin naiba. Ang problema kung hindi tayo naiba sa bagay ng ating ginagalawan sa sanglibutan. Makikita sa ating ayos, yung nakikita sa sanglibutan, ito rin makikita sa atin. Yung mga libangan ng sanglibutan, yun din ang ating libangan. Okay? Yung mga bagay na ginagawa ng sanglibutan, ito rin ang ating pinamumuhay. Yun na nagiging problema. Now, mayroon pong tatlong mahalagang bagay na pinagmumulan ng mga trials. Ito, nabanggit ko na ito minsan, pero pahapyaw. Una, tatlong bagay, mahalaga po yan. Una, punishing storm. Meron ba tayo dyan? Punishing storm.
Ano yan? Pag sumuway ka sa Diyos. Ha? Mayroon yan. Huwag mo sabihing libre ka dyan. Ha? Punishing storm. Numbers chapter 12, verse 5 to 9. Gamitin natin yung buhay ni Miriam. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap, tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at si Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piling propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pamamagitan, pangitain, at kinakausap ko siya sa panaginip. Pangitain at panaginip. Ano po? Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayanang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Wala na. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. Ano pong ipinakikita po rito? Kung babasahin po niyo yung mga unang talata, makikita ninyo na nagtanim ng inggit si Miriam, maging si Aaron sa kanilang kapatid na si Moises. Pare-pareho sila. Bakit si Moises ngayon ang ginagamit lang ng Diyos? See? Samantalang siya, si Miriam, sino ba si Miriam? Siya ang nag-alaga sa kanyang kapatid. Siya ang nagbantay doon sa ilog na ito, palutangin doon, na napulot ng presensya at inadak ng presensya. Pagkatapos ngayon, bakit si Moises lang ang ginagamit ng Diyos? Alam niyo mga minamahal sa lahat, sa buong mundo, tanging si Moises lang ang nakakausap ng Diyos. Harap-harapan. Okay? Si Moises lang ang nakagawa ng pinakamaraming kababalaghan sa Biblia. Si Moises lang ang pinahayagan ng Diyos sa lahat ng mga bahagi na maliwanag na pagpapaliwanag na hindi talinghaga or parabola. Ano po? Bagamat ang hiling ni Moises, gusto niya makita ang mukha ng Diyos. Sa Exodus chapter 33, mabikikita niyo yan. Hiniling niya yan. Sabi niya, gusto kong makita ang mukha mo. Sabi ng Diyos, hindi mo pwedeng makita ang mukha ko dahil walang taong nakakita sa mukha ko. Sabi niya ganyan, ang taong nakakita sa mukha ko mamamatay. See? Ay ang problema, nakita siya ng Panginoon, si Jesucristo. Pag binasa niyo Juan 1:18, siya ang nagpakilala sa Ama, siya ang kasama ng Ama, siya ang nakakita sa Ama. Tapos sasabihin niya, tao si Kristo. Eh hindi siya namatay. See? So, ito mga bahagi na makita po natin, ang sabi ng Diyos kay Moises noon. Ang sabi niya, yan si kinatatayuan mo. Kasi may bato diyan, may siwang diyan. No? Kung gusto mo akong makita, dadaan ako diyan. Pero pagdaan ko, tatakpan ko ng aking kamay. Makikita mo lang yung aking likod. Sino nakabasa niyan? Ha? Makikita mo lang yung aking likod. Pero hindi mo makikita ang aking mukha. Okay? Pero nakakausap niya. Face to face ang Diyos. See? Moises. Now, ano ang nais po ng talata pong ito? Nagtanim po ng inggit si Miriam sa kanyang kapatid. Kung kaya yung panahon ng kanilang paglalakbay, alam po nyo, sa panahon ng kanilang paglalakbay sa disyerto, sinusundan lang nila ang ulap sa araw. Pag umalis ang ulap, aalis din sila. No? Pag humimpil ang ulap, tigil din sila. Ito yung kanilang guide. Sa gabi, yung mga pillar of fire, haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Humimpil ito, tinubuan si Miriam ng sakit sa balat na sign ng kitong.
Kaya habang hindi umaalis, hindi gumagaling si Miriam, hindi sila makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. See? Ibig sabihin, nagkaroon ng problema ang bahagi ng kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako dahil lang sa kasalanan ng isang tao. Hindi siya pinapasok sa kampamento, hanggang doon lang siya sa labas. Ilang araw siya na nasa labas hanggat hindi gumagaling yung kanyang sakit sa balat. Yun po, yung bunga ng kasalanan na kung saan punishing, storm. Yan po. Isa na si Unas. Alam natin yan. Anong number 1 na pagsuway ni Unas? Inuutosan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh para mangaral at maligtas ang marami doon para huwag matulad sa Sodom and Gomorrah na gugunawin ng Diyos. Pero ang ginawa ni Jonas, sa halip na sundin ng Diyos, iba yung sakay niya, pumunta siya sa Joppa. Pagdating sa Joppa, kumuha ng sasakyan patungo sa Tarses. Pagdating sa tayo, sa barko pa lang, naranasan na niya yung bahagi ng storm na tinatawag. Binaba siya sa dagat, binaba siya sa loob ng tiyan ng isda, binaba pa siya sa kapusuran ng dagat. Kaya pag binasa niyo yan, yung Jonas chapter 1, verse 2 and 3, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Unas, natakasan si Yahweh, nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barko patungong Tarses. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iyong papang mga pasahero patungong Tarses. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Yan po. Now, sa chapter 2, tingnan natin. Verse 3 and 7. Ayan. Itinapon ninyo ako sa kalaliman sa pusod ng karagatan. Kausap na niyo ito yung Diyos. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay, ngunit mula ro'y buhay akong iniahon, O Yahweh. Last verse. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Karaniwan po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan gusto nating lumayo, minsan nalilibang tayo. Saka lang natin malala ang Panginoon kapag nandun ka na. Okay? Sa bahagi ng kasasadlakan mo. Saka ka lang magigising. Yan. Pagkaanak ka ng Diyos, kapag ka hindi ka naging tapat, makakakita ka talaga ng katapat. Philippians chapter 4, 2, verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yan lang. Kaisipan, puso, kalooban, pagnanais, lahat tulad ng sa Panginoong Jesucristo. Ang problema, maraming Kristiyanong makasarili. Okay? Walang panahon para sa Diyos. Kaya sabi ko nga, nakaraan linggo, halos lahat ng oras sa atin na Lunes, Martes hanggang Sabado, pagdating ng linggo, sa iyo pa rin. Di ba? Maraming Kristiyanong ganito.
Pagkatapos paghiga mo, di man lang maalalang manalangin. Pagbangon mo, ganun pa rin. Mayroon mag-isip kayo, Pastor, mayroon ba ganun? Oo, mayroon ganun. Na hindi man lang nakakabasa ng Biblia. See? Naalala niyo panahon bago ipako ang Panginoon, hinugasan na niyo mga paa ng kanyang mga alagad? Kailangan mo salita ng Diyos. Lumalakad ka rito, araw-araw nalikabukang ka, yung paa mo. Polluted ang sanglibutan. Nakikita natin kanina, walang magandang balita eh. Lahat puro masama. Kailangan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw. Nagbinasa ang Matthew chapter 4, verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. See? Deuteronomy chapter 8, verse 3. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay, ganon din yan, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig nito. Pero kalimitan, ako, may mga Kristiyano na hindi na nasisilip, hindi na nagkakaroon ng bahagi, walang kauhawan, walang desire, mas devoted, mas, anong tawag dito? Yung kanilang buhay sa bahagi ng sanglibutan. Ikalawa, kanina punishing storm, protecting storm. May mga bagyo na binabagyo tayo pero pinaprotektahan tayo. Yan. Matthew chapter 14, verse 24 to 27. Yan. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang magdadaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus. Sinabi sa kanila, "Fear not. Huwag kayong matakot. Ako, ito." Okay? I am that I am. Pag sinabi mo, I am that I am, sinabi ng Panginoon, siya lang yan. I am the way, I am the truth, I am the life. I am the resurrection and the life. I am Alpha and Omega. I am the living water. I am the bread of life. I am the Word of God. I am the Rose of Sharon. See? I am the morning star. Maraming I am. Wala kang dapat ikatakot. Okay? Kunting problema mo lang, damay na yung buong ano mo. Nakakalimutan natin itong the great I am. I am that I am. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kahit iniwan nila mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa, may iba pa mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Wala na. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad,
Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Yan po natin mga minamahal. Ano po? Protecting storm. Ano po? Okay po yun. Kita po natin sa bagano sitwasyon, tahimik lang Panginoon. Ano po? Ang mahirap po niyan, okay lang kung yung bangka natin naglalaro sa malalaking alon. Di ba? Ang hindi na okay, kapag kayong alon ay naglalaro sa loob ng bangka, yan ang problema sa atin. Kapag kayong problema na yung nasa loob ng buhay natin, no, okay lang kapag tayo nakikipaglaro. Dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon. Yan. Now, ano ba mga bagay na kinatatakutan po natin? Kinababalisahan po natin sa ating mga buhay. Nakalimitan mga bagay pong ito ang siyang kumokontrol sa ating mga buhay, sa ating mga panahon, sa mga bagay na gusto natin, mga bagay na kuminsan nilalayo tayo para sa Panginoon. Ano ba ang mga rotasyon ng ating buhay sa araw-araw na mga bagay na ito nauwi lang para sa ating sarili? Di ba? Minsan nakakalimutan natin may makapangyari ang Diyos na nangawakan sa ating mga buhay. Ito ang nagiging problema. Mahirap po na mabuhay sa pagsasarili na hindi kasama ang Diyos. Ikatlo, punishing storm, protecting storm. Pangatlo, perfecting storm. Ginagawa kang perfecto. Ha? Maraming talata ito. Tingnan natin. John chapter 9, verse 2 and 3. John chapter 9. Ayan. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. See? Kukuhan po ninyo. Minsan makikita natin. Kahit magtatanong ka, bakit kaya pinanganak linit ako? Malimit ang tatanong ako. Ha? Kaya nakikita ko sa Facebook, dalawa, magkadikit yung kanilang tiyan. Pinanganak. Nakakita na kayo nun? Magkadikit. Nag-iisip ako, paano na lang Panginoon kung magkasakit itong isa? At tapos namatay yung isa. Paano mo ililibing? Kagad-agad, ba pwede mong biyakin ito para ipaghiwalay lang sila? Di ba? May mga kaganapan sa buhay natin na kuminsan naghahatid ng kapurihan para sa Diyos. Minsan tatanungin mo, bakit nasasaktan ako? Bakit ganito? Bakit nangyari sa akin ito? Anak naman ako ng Diyos. Bakit nabigo ako? Bakit ganito? Marami pang ganito. Pero ang hindi mo alam, may purpose ang Diyos sa buhay mo para sa kanyang kalulhati. See? May layunin. Bakit ganito ako? See? Wala na akong kausap maging sa loob ng bahay ko. Kung magsalita ako, hindi ako pinapansin. Kasi nahihirapan silang makipag-usap sa akin. Bingi ako. See? May mga bagay na pangyayari para sa kalulahati ng Diyos. Kaya may mga nagtatanong sa akin, Pastor, kumusta na yung gawain ninyo?
Sino pong nag-ano po dyan? Ako pa rin. Kayo pa rin po. Kaya pa ba ninyo? Ilang taon na po? 81 years old. Sabi ko, ang dami ko lang dinaramdam. Halos lahat ng sakit ng tao na sa akin na. Pero blessing. Dahil andyan pa rin ako. Hindi niya sinara yung bibig ko para magpahayag ng katotohanan. Pero kung lahat ng sinasabi ko rito, walang tama sa inyo, titigil na ako ngayon. Ha? See? Pag wala pong nararamdaman, kayo na nakaupo diyan sa lahat ng sinasabi kong katotohanan, titigil na po ako ngayon. Pakitaas ang kamay. Sino hindi nakakaramdam? Oh. So, wala. Closing prayer na tayo. Ha? Okay? Perfecting the storm. John chapter 11, verse 38, 40 to 43. 40. 38 to 40. Tsaka lang natin dagdagan 43. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alsin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Okay? Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Okay? Nakikita niyo yung purpose ng Panginoon? Nung balitaan siya, Panginoon, yung kaibigan mong minamahal may sakit. Sa halip na puntahan niya, nagpalipas pa siya ng 2 araw. At pagkatapos sa kanya sinabi, tara na, pumunta ka tayo kay Lazaro, gisingin natin siya. Sa kanang mga alagad, sabi ng mga alagad niya, kung gayon, Panginoon, gagaling po siya. Akala nila natutulog lang. Gigisingin lang. No? Sa kanya sinabi, patay na si Lazaro. Mainam na wala ako doon para maluwalhati ang Diyos. See? Yun po. Kalimitan, ginagamit po yung buhay natin. Masaktan ka. Maghirap ka. Maranasan mo mabigo. Para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Okay? Ulitin natin. Ulitin ko to. Sabi ng bata, sa kanyang ina, turning yung lamesa na iniikot ba, naiikot. Nakalapag lahat yan. Tapos sabi ng mga bata, Mami, ano pong ginagawa ninyo? Sabi niya, my dear, magbibake ako ng cake. Gagawa si mama ng cake, ng nani ng cake. Pwede po bang tikman yan? Okay, go on, sabi ng ina. Andiyan lahat ng mga ingredient. Tinusok ng bata yung arena. Tinikpan. Walang lasa. Sabi niya ganyan. Inikot ng konti. Tinusok na naman yung isa. Baking powder. Yak! Sabi ng bata. Sakit! 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 Sabi niya ganyan sa dila. Tinusok naman yung binating itlog. Wala rin lasa. Yung iba pa, walang lasa. Now, nung makita niyang hinalo na, tapos nilagay sa frying pan, nilagay sa oven, na po, paglipas ng ilang minuto, nilabas ng ina, tinawag yung kanyang ina. Baby, sabi niya, halika, tikman mo. Okay? In-slice niya, pinatikim yung kanyang anak. Wow! Yummy, yummy! So delicious!
See? Yun po yung buhay natin. Kailangan mong masaktan paminsan-minsan para mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Maraming ingredient. Di ba? Daming ingredient. Lagay ka ng konting asin. Di ba? Lagay ka ng konting sili. Oh. Lagay ka ng asin. Lagay ka ng kung ano na pa. Nung maluto, abay, kasarap. Sinigang pala yun. Di ba? Alam po nyo, nakuha ko po ang ilustrasyon na to nung panahon na nagpipintura ako sa Central Fundamental Baptist Church. Pastor ka, 2,000 plus. Ang allowance na binibigay sa akin, totoo po yan. Pagkatapos, associate pastor ko, assistant pastor, Pastor John Lorenzo. Dalawa kami umakyat hanggang sa itaas, pipintura. Sarili naming desisyon yan. Walang ano dyan, walang pasweldo ang church, wala. Maliban yung talagang allowance po na yung tinatanggap. Akyat-akyat kami sa mga hagdan. Okay? Hanggang sa labas, pintura. Mahina ang loob ko pagdating na sa bahagi na mataas, pero pinipilit ko dahil sa Panginoon. Then, magmimerienda kami dyan sa tapat lang ng church noon. Merong ano dyan, merong pundahan dyan na ano, tabi ng bahay nila Pastor John Lorenzo. Nagtitinda dyan ng mga merienda. Una na, halo-halo. Ayan. Nung sabihin, nung pinakamay-ari ng Central Fundamental Baptist Church, pagdating niyang ganyan, tiyan niya pintura. Disgusted ako sa kulay ninyo, sa ginawang kulay ninyo. Yun ang sabi niya. Hindi niya tinignan yung hirap namin. Sabi niyo, yung bahay ko, ako lang nagtitimpla ng pintura. Bahay nila dyan. Anak niya, mayor, anak niya, gobernador. Siya lang daw nagpipintura. Disgusted siya sa kulay ng church. Saktan kami. Miyak si Pastor John. Sabi ko, tara, merienda muna tayo. Merienda kami. Halo-halo. Tinignan. Kita ko yung halo-halo. Ang ganda. Kaya yan, dyan ang galing ilustrasyon ko. Maaring kumalat na yan. Ang ganda ng halo-halo. Lalo na pag lumabas ka ng Maynila. Ha? Kaganda ng halo-halo. Lalo na sa Goldilocks. Naka-display ganyan sa kanilang stante. Ang ganda ng kulay, pagkakasalansan. Di po ba? Napakaganda. Tapos pag murder ka na, nandun na. Papatungan ng ice cream. See? Lalagyan pa ng isang bilog na kulay pula. Ano ba yun? Strawberry ba yun? Hindi nyo alam yun? May tangkay pa siya eh. Bilog lang. Kaganda. Ano po? Ang ganda ng tingnan. Kainin mo. Hindi ka masisiyahan. Hindi ganong masarap. Hindi ganong masarap. Salaksakin mo. Ha? Mag-rumble sila. Maghalo-halo doon. Lahat-lahat, magbangga-bangga. Lahat yung mga yan na mga nandun sa loob na magaganda ang forma. Hindi doon ang sarap. Maganda buhay mo, hindi dyan ang sarap. Ang maganda yung makikita mo, lahat ng yan nag-rumble na sa buhay mo. Saka mo tikman. Andun ang lasa ng sarap. Yun po yung buhay natin. Ano po? Ganyan ang buhay natin. Hindi po natin makikita yung mga bagay. Oh, blessing. Ayos ng buhay ko. Okay? Hindi yan. Gaano ka katatag para sa Diyos? Okay? Gaano ginagamit ang Diyos mo
ng Diyos, yung buhay mo, para sa kanyang kaluluwalhati. Now, ang layunin ng mga trials, ay ito, Hebrews chapter 12, purpose ng mga trials. Verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Okay? Yan po. Para patunayan ang ating pagiging legalidad na anak. Pasalamat po tayo kapag dumarating sa atin mga pagsubok. Doon po natin nakikita yung pagiging anak po natin ng Diyos. Ano po? Verse 10. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Okay? Para sa ating kapakinabangan. Na po, isang bahagi po yan. Kaya makita natin, bakit dinidisiplina natin ang ating mga anak? No? Kahit na ba nakikita, walang magulang na hindi nagdisiplina ng anak, kahit na ba nakikita na niyang iba ng buhay nito, tahimik pa rin siya. No? Kasama pong pagdidisiplina, bahagi ng kapakinabangan sa buhay ng anak. Verse 10, upang tayo maging banal. Yun po yung layunin ng Diyos. Kaya lagi kang sinasaktan. Paminsan-minsan, inaakay ka para lalo kang maging banal. Yan po. Maalala mo yung Diyos sa buhay mo lagi. Verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. See? Yun ang bunga po noon. Isang matuwid na bahagi ng ating pamumuhay. Ano po? Now, pinakahuli. John chapter 14, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Huwag kang mabalisa. Alam po ng Diyos kung ano, number 1. Problema mo. Pag wala kang pera, number 1 na yan. Di ba? Ang daming problema. Pero sabi, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabagabag. Huwag kang maproblema. Huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-distress. Pumapatay yan. Okay? Malampalataya ka lamang sa amang Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Yun lang katapat ng mga problema natin. Isa lang, pananampalataya. Huwag kang mabagabag. Have faith in God. Makita niya, isang bagay dyan, secured ka. Okay? Yan ang bagay na dapat malaman po natin, na meron tayong katiyakan, na mapanghawakan po natin sa Panginoon. Yung pagiging secured po natin sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya kung itutuloy mo yan, sabi niya, hinanda na sa iyo lahat ng bagay. Lahat. Wala ka nang alalahanin. Secured ka eh. Okay? Huwag kang magbagabag. Manampalataya ka lang. Ang problema, kinakarga natin lahat. Yung mga problema. Sa halip, nabigay natin sa Diyos, tayo na mga problema. Di ba? Ng problema ng Diyos. Walang magulang, walang anak, na hindi pinaproblema yung problema ng kanyang magulang. Di po ba? Lalo sa mga maliliit. Di po ba? Problema ba yung diaper ng bata?
Problema yung kanyang gagatasin? Hindi. Problema na magulang lahat yan. Pero nagiging problema po natin. Yung problema ng Diyos, inaagaw natin para tayo ang siyang mamproblema. Yun po nangyayari sa atin. Ano po? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag, huwag kayong maproblema. Ano po? Dahil yan lahat, problema ng ating Diyos. Mamuhay ka lang na ayon sa panuntunan ng Diyos. Mamuhay ka lang na hindi nawawala ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tiyak po yan. Bullseye ang bahagi ng iyong kaugnayan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama banal, marami pong salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Bagamat alam po namin, Panginoon, marami kaming pagkukulang. Sa bagay, Panginoon, ang aming kaugnayan sa iyo, malimit, Panginoon, makita po namin ang mga buhay. Sa iyong katapatan, patawad po sa aming mga kakulangan, mga pagkukulang. Na malimit, O Diyos, masumpungan mo kami, Panginoon, na kailanman. Kapiraso lang, O Diyos, ang mga bagay na naipagkakalob po namin sa iyo. Patawad po at patuloy, Panginoon, na purihin ka sa bahagi ng iyong mga salita na kung saan nagiging pagpapala at patuloy na gamitin mo po ito sa kalalago, Diyos, ng aming pananampalataya, lalo ng aming kaugnayan para sa iyo. Bless mo po ang lahat ng ito sa pangalan ng Kristo. Amen. Amen.